list? Thankful. And thank you, Lord. Pasok sa top 3. Okay, so you may now pick your question. Once again, I'd like to remind our audience to please refrain from any making unnecessary noise when our candidates are answering the question. Alright, candidate number 6, your question is, when people remember you years from now, what do you want them to say? In Tagalog, kapag naaalala ka ng mga tao makalipas ang ilang taon, ano ang gusto mong sabihin nila? Para sa akin, masasabi ko sa mga taong nandun sa mga panahong nakalipas, ay magbibigay ako ng salamat sa kanila kasi nandito na ako and thankful ako sa kanila na napatunayan ko sa kanila na hindi ako ganon and thankful pa rin ako sa kanila kasi natupad ko kung ano ako ngayon and also thankful ako sa kanila kasi nandito na ako ngayon sa harap nila and I thank you. Thank you so much, candidate number 6. Moving on to our next panelist is candidate number 8. Maraming supporters talaga ng candidate number 8. Crowd's favorite candidate number 8. You may now pick your final question. Candidate number 8, here is your question. In a world where there is so much hate, how can love win? Again, in a world where there is so much hate, how can love win? O sa mundong puno ng galit, paano mananalo ang pag-ibig? Thank you so much for that very wonderful question. Well, in a world, what's the question again? I'm sorry. Yes, in a world where there is so much hate, how can love win? Well, ladies and gentlemen, human in nature are kind. Love is already inborn to all of us here, especially Taisenyos. Nung tayo pa lamang ay nasa sinapupunan pa lamang ng ating mga magulang, pinuno na tayo ng pagmamahal sa ng ating mga magulang. In that case, love will always prosper. Love will always prevail, no matter what happened, regardless if there are hate, there are challenges, there are circumstances that people will do to all of us. Love will always win, and I thank you. Thank you so much for that powerful answer, candidate number 8. So this time we'll now be proceeding to our candidate number 7. Candidate number 7, you are ready, right? Yes. Alright, so you may now pick your question. Your question is, if you win tonight, how will you use your voice to promote equality? Once again, if you win tonight, how will you use your voice to promote equality? O sa Tagalog, kung ikaw ang mananalo ngayong gabi, paano mo gagamitin ang iyong boses para isulong ang pagkakapantay-pantay? Marami sa atin ang may mga dahilan kung bakit sumasali sa mga ganitong budget. Education na para makilala or kaya naman ay makilala ng ibang tao o kaya sumikat or kaya naman magkaroon ng pera, especially kung need makatulong sa family or something. So for me, it's not all about I have one purpose in life. It's not about to win or to be known, but to help my family. So for me, if
may bibigyan man ako na isang salita para sa pagkakapantay-bantay. Yun ay yung kung hanggat nandito pa yung mga magulang natin, gumawa lagi tayo ng paraan para matulungan sila sa anong pagkakataon. Gumawa tayo ng bagay na kahit sa maliit na paraan, makakaya natin matulungan ng mga magulang natin, especially through finances. Kagaya ko, sumali ako sa ganitong budget, and hindi ko yun kinakaya. And I know naman na this would help my family through financially, especially may kapatid ako na nag-tuition, and hindi naman kinakaya na nung last time naglupad ako. Alam niyo naman na ito, naglupad para makakuha ng pera, para matulungan yung family ko. And nagakot ako ng buhangin at ang graba. Dahil ayaw kong isipin ng mga magulang ko yung mga gastusin. Paano matataguin yung pag-aaral namin? Kaya ganito ako ka-emotional. Gusto ko sabihin sa mga magulang ko na, Ma, Pa, salamat sa lahat. Especially kay lola ko na nandito ngayon. Mama lang. Salamat sa pagkatawad sa kuya ko. Huwag ka na gusunit pa. Maski na ano ko na pag-alat si Mama na magkatawad para sa kuya. Matawad kami kay Marin ng buhay. Padawan ang kapinuriwala. Yan lamang po. Maraming salamat. Thank you so much, candidate number 7. And of course, kita natin na may pinagpupunan